Do unto others as you would have them do unto you. Sa Tagalog, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Yan po ang ating famous na golden rule. At alam nyo ba, ang ating Panginoong Hesus ay may aral tungkol sa golden rule. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa tinatawag nating golden rule na ito? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Isang mapagpalang araw at maaliwalas na umaga po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Ngayon po ay nakatuto kayo ngayon sa aming programang Simula Usapang Senior. Ito po ay inyong natutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. At dito lamang po sa AWR 89.1 FM, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kumusta na po kayong lahat? Welcome po. At sana po ay saan man kayo naroroon ngayon at anong inyong ginagawa, samahan po ninyo ako dito sa ating programa. Ang programang inyong kaibigan at inyong maaasahan. At ngayon po, gaya ng dati, nais ko kayong i-welcome sa ating program ngayon. At unang-una, ang ating mga kaibigan at mga kapatid at kababayan sa Ibayong Dagat International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po ngayong umaga. At kasama din dyan ang Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA din po. At nais kong batiin ang aking brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At dito naman sa Pilipinas, of course, ang aking mga ka-senior dito sa Philippine International Church of Seventh-day Adventist. Dito po sa loob ng campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po this morning. Meron pala akong nais na i-suggest sa inyo, no? Habang tayo'y magkasama ngayon, ihanda po ninyo inyong mga inumin. Napakainit po yung panahon. Talagang marami akong kaibigan ngayon ay nagkakasakit. Karamihan sa kanila may nag-hypertension. Kaya po, uminom po tayo, no? At i-hydrate po natin ating sarili para po tayo ay maiwasan naman natin ang ating katulad nung kaibigan ko ay nagkaka-hypertension daw siya dahil sa sobrang init. So anyway, pinagpala naman tayo natin, Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, basta po ay alagaan lang po natin ang ating sarili. At ayan nga, first ang gagawin natin ngayon, uminom po kayo ng isang basong tubig. At nais ko ring batiin, of course, ang ating mga kaibigan dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating mga kapatiran. Maraming salamat po sa mga suporta. At dito rin sa subdivision, ang ating Cherobics team. At ngayon po ay alam ko ay meron silang mga activities, no? Lalo na yung
presko, okay? At mga iba pang mga activities na makapag-e-enjoy habang nandito tayo sa panahon na medyo hindi masyadong mahangin. Pero diyan lang po kayo at patuloy lang po kayong ah, magkaroon ng tamang tawag natin diyan, lifestyle 'no, lalo na sa ating diet at ayan nga, yung ating pag-inom ng tubig. Ayan po, naalala ko isang seminar na in-attendan ko, talagang bago nag-seminar talagang ni-require na uminom muna lahat. Kaya ganyan din po ang ating gagawin ngayon at itabi niyo na yung inyong inumin. Dahan-dahan uminom kayo habang tayo'y uusap sa araw na ito. At nais ko rin batiin ang aking mga kaibigan diyan, okay? Sa National Museum of the Philippines sa Manila. Yan si Miss Belle Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si Lisa at si iba pa mga staff ng National Museum, si Ina at saka si Alvin, lahat nung kumusta po kayo? Welcome po. At sa ating program simula Usapang Senior. At of course, nais kong hindi ko malilimutan ang ating mga kaibigan na sabi sa atin na madalas daw silang makinig. Maraming salamat po sa inyong mga comment, no? At pagpalain po tayo natin, Panginoon, sapagkat natutuwa kami at nakikinabang kayo sa ating program. So, relax lang po tayo ngayon at kung ano man ang inyong ginagawa, tuloy lang po, no? Nagtatrabaho kayo, nagre-relax o nasa lansangan, makiisa lang po tayo sa ating program ngayon. At nais kong batiin, greetings to the following: Luz Pusing, Lucy Kiabang, Siging Gloria Martiliano, welcome po. Mary Grace Acosta Ulpindo, at si Erlinda Basilisco. Kasama din natin si Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. From Ohio, USA, Seni Moser, welcome po. And kumusta kayo? At sa Tangalan, from Tangalan, Aklan, okay, si Ma'am Darlene Ojero. Welcome po sa program. At of course, yung ating datihan ng mga textmates, si Inday Oñate, kumusta po kayo? Si Liobi Cabañez, okay, si Rebecca Ebora, Leti Sampang, at gayon din si Rose Arrogante sa Canada. At of course, lahat ng hindi ko nabanggit, welcome po sa program. Kung kayo po'y bago, wag po kayong out of place sa ating program. Hindi lang po ito pang senior. Talagang kailan nagkataon lang po na karamihan namin pinapayo at pinag-uusapan tungkol sa senior citizen dahil ako po ay senior citizen na rin. Welcome po kayo sa program. At ang ating pag-uusapan ngayon, okay? Una, of course, yung ating golden rule. Ano ang biblical na itinuturo, no, ng banal na kasulatan tungkol sa golden rule. At ang pangalawa, pag-usapan natin gusto kong pag-usapan natin uli yung tungkol sa high blood pressure, hypertension. Kasi lately, ayan ang kinikwento at kinocomplain ng aking mga kaibigan, no? Lalo na mga senior, na sinusumpong daw sila ng kanilang ng high blood pressure. At pag-usapan din natin yung patuloy yung forgiveness, and then yung ating of course, yung prayer, natin, na time, at iba pa. So, diyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. At the stars above, what put them in their places? The moon and the sun, who give light in each place. The verdant yielding forest that shelters
one who hath created it, who have done it right. He is the one who holds the whole world in his hands. He's our Almighty God, our omnipotent King. He is the one that paints and wondrous things, and through his mighty power he is the beginning and the end. Look at the oceans, the rivers and the lakes, all creatures their habitats in God-given spaces. Look at the birds, the flies up high to the skies. Who had created them, who gave them strength to fly. He is the one who holds the whole world in his hands. He's our Almighty God, our omnipotent King. He is the one that paints all wondrous things, and through his mighty power he is the beginning and the end. Look all around you and see who make it great. All the things that are in this world magnificently portrayed. Know who has power to do such every kind, including you and me. In his image we are formed. He is the one who holds the whole world in his hands. He is our Almighty God, our omnipotent King. He is the one that paints all wondrous things, and through his mighty power he is the beginning and the end. He is the one who holds the whole world in his hands. He is our Almighty God, our omnipotent King. He is the one that paints all wondrous things, and through his mighty power he is the beginning and the end. And through his mighty power he is the beginning and the end. Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior tuwing 10 to 11 a.m. Thursday at Sunday dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, si Doc Rome Barrios. At ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa Golden Rule. Alam mo, lagi yung paborito natin yung lagi natin naririnig, no? Pero naunawaan niyo ba yung Golden Rule? Sabi kasi sa English ay do unto others as you would have them do unto you. Tapos, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ano napansin niyo doon sa translation na yun? Yung dalawang yun. Parang merong self-serving na element. Ibig sabihin parang pabor, no? Pabor sa iyo. Pabor sa atin. Okay, hindi ko gagawin yan dahil
baka gawin din nila sa akin eh. Kaya yung gagawin ko, gusto ko yun ang gawin niya. Parang selfish parang gusto natin sa ating favor lagi 'yon. Pero ang banal na kasulatan po ay iba ang version, no? Tingnan natin 'to. Actually ito ay itinuro natin Panginoon Sermon on the Mount, no? Mababasa natin yan sa aklat ng Matthew or sa aklat ni Mateo sa New Testament, chapter 7, verse 12. Ito po ang kanyang version, no? Kung babasahin natin sa Matthew 7, verse 12. Okay. Tagalog po ito. Kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Okay. So nakita nyo yung element na mahalaga doon, no? Anumang bagay ang ibig ninyong gawin. Okay? Hindi yung bagay na gusto natin, no, na gawin ng iba, no? Kumbaga sa meron tayong dinidepend na natin ating sarili. Pero dito, pinag-usapan anumang bagay ang ibig ninyong gawin sa mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. So, ibig sabihin, wala ritong walang kondisyon dito na dapat tama lahat ang gagawin ng tao sa atin. Dahil talaga namang kahit sa ayaw natin, may time na may mga tao na hindi, sabihin natin na hindi mabuti ang hangarin o kaya meron ding may iba silang, anong tawag yan, may iba silang objective o may iba silang layunin, no, para gawin sa atin kahit ayaw natin o kahit minsan ay makakasama sa atin, hindi natin mapipigilan. Pero tinuturo ng ating Panginoon dito, sapagkat sa huling part ng verse ay sinasabi, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Ano ibig sabihin? Ay pinakita ng Panginoon yung kanyang otoridad na dapat ay sundin natin siya dahil ito yung kanyang itinuturo. Hindi yung gusto lang natin sa sarili natin ituro. Okay. Gawin natin mas malinaw ito, no. Dito sa ating ito yung sinasabi nating ito yung version ng banal na kasulatan. Makikita natin dito na it begins and ends with kindness o mabuti. Kasi sabi ng Panginoon ito yung kautusan ng mga propeta. Ibig sabihin, ang kautusan ay para sa kabutihan ng karamihan. Pero may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi natin nakukuha ayon sa gusto natin. Gusto natin maging mabait sila sa atin, maging mabuti sila sa atin, na dapat ay maging considerate sila sa atin. Pero may mga times na hindi sila considerate, hindi rin sila mabuti, at hindi rin sila mabait. So ano ang dapat natin gawin? Ibig ba sabihin ganun din ang gawin natin sa kanila? Ibalik din natin yung hindi nila mabuting ginagawa? Hindi po yun. Sapagkat dito po sa ating pinag-aaralan, pag banal na kasulatan ng pinag-uusapan, ay ang Panginoon ay laging kasama dyan. Ibig sabihin, lahat na ating gagawin ay ayon sa Espiritu, sa banal na Espiritu natin Panginoon. Sabi sa 1 John 4:13, sabi rito, His Spirit dwells in us. Sabi rito, dahil ang banal na Espiritu ay tumatahan sa atin. Tandaan natin yan, na ang Panginoon, dalawa lang ang dwelling places. Ibig sabihin, dalawa lang ang tahanan Ang una, yung langit, no, na walang hanggan. At ang ikalawa, sa puso natin, na sa puso ng mapagpakumbabang tao. Yan. Ibig sabihin, pag tayo ay mapagkumbaba, mabuti, okay?
ay mananahan sa atin ng Holy Spirit at yan nga ang ating Panginoon. Kasi kapag tayo, pag nasa atin ang Holy Spirit, yung karakter ng Panginoon ang dapat maihayag na o magawa natin. Tama po ba? Kaya ang ibig sabihin dito na kahit kumagkaminsan na hindi tayo ginagawa ng mabuti, o sabi kasi mahalin natin ang ating mga kaaway, o di ba? Mahalin natin ang kapwa, gaya ng ating sarili, o pati yung mga kaaway na gumagawa ng hindi mabuti sa atin ay mahalin din natin, gawa natin ng mabuti. No? Ibig sabihin, gantihan natin na mabuti kahit hindi mabuti yung tinanggap natin sa kanila. Ayan po yung tinuturo. Kaya dito sa ating pinag-aaralan ng Golden Rule according to the Bible, ay may 3 bagay dito tandaan natin na hindi sinabi ng Panginoon. Okay? Ayon sa ating pagkakaalam. Kasi kung minsan mabait lang tayo, mabuti lang tayo sa kapwa natin kapag mabuti rin ang ginagawa nila sa atin. At ibig sabihin, kaya tayo gumagawa ng mabuti sa kanila, gusto natin makuha pabalik. Meron tayo inaasahang mabuti pabalik. Ibig sabihin, pabor nga sa atin. Okay, may 3 bagay rito na nais kong bigyan ng diin, no, sa tinuturo na ating Panginoon. Dahil dito sa ating sa kalagayan na to bilang mga tao, ito ano po to, it's a fact. Ibig sabihin sa ayaw natin sa gusto, no? Hindi lahat ng panahon ay mabuti ang ating natatanggap mula sa ating kapwa. Hindi ko mas sinasabi. Pero may mga pagkakataon na negative sila sa atin, di ba? Yun nga ang sinasabi. Kaya dito sa tinuturo ng ating Panginoon, no, na Golden Rule, regardless na anuman ang gawin sa atin, okay? Hindi ko naman sinasabing payagan na natin na apihin tayo o saktan na tayo o patay na tayo. Hindi po. Ang ibig sabihin, hindi binibigay ang kondisyon ng Panginoon na pag mabuti lang ginawa, yun din mabuti natin gawin. Kasi dahilan sa ang Holy Spirit nga ay nakatira sa atin dahil tinanggap na natin ang Panginoon, kinakailang karakter ng Panginoon ang makita sa atin. Hindi tayo dapat makikipag-away, hindi tayo makikipagtalo, hindi tayo makikipagkagalit, o hindi tayo dapat, alam na natin yung 10 Commandments sa pakikipagkapwa-tao, huwag tayong maiinggit sa kapwa, igalang natin ang ating kapwa, tapos huwag tayo magsasalita against o laban sa ating kapwa. Ayun po yung tinuturo. Ibig sabihin, karakter ng Panginoon yun. Sapagkat ang paghihiganti, lalo na po yung paghihiganti, hindi po natin gawain yan. Sa Diyos lamang yan. Dahil kapag ang Panginoon ang ginawan ng masama, alam po natin ang karakter ng Panginoon, hindi po siya gumaganti. Tatandaan nyo, yung bago siya ipako sa krus, nasa paligid siya ng mga tao na kumakalaban sa kanya, galit na galit sa kanya. Samantalang wala naman siyang kasalanan, no? Pero galit pa rin sa kanila. Pero hanggang sasaktan siya, bigyan siya ng koronang tinik, parusahan, ipako sa krus. Nagawa pa rin niyang idalangin, i-request sa kanya ama na, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayan po yung talagang unconditional love na ating Panginoon. Kaya dapat ayan na marireflect sa atin. Hayaan po natin kung may ginawa sa ating masama, gantihan daw po natin na mabuti kasi ang bahala ang Panginoon sa Kanya. Sa Kanya, o sagutin niya ang bahala ang Panginoon. At alam naman natin, pag tayo tapat sa ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan naman na mapahamak. O kaya dito nga, tinuturo niya 3 bagay na hindi niya sinasabi dito sa Golden Rule sa Biblia. Okay, sabi rito, kung ano ang ginawa ng iba sa iyo, yun din ang gawin mo sa kanila. O ano ibig sabihin nun? Parang gumaganti ka. No? Kung mabuti ginawa nila, okay lang, mabuti rin gantihan mo. Pero pag sinaktan ka o hindi mabuti, parang sinasabi na gantihan mo sila. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Una yun. 3 yan. Pangalawa, kung may gusto kang gawin
ng iba sa'yo, hindi po ito sinasabi ng Panginoon na kung may gusto kang gawin ng iba sa'yo, gawin mo rin ito sa kanila. Ibig sabihin, gusto mo ng mabuti ang gawin sa'yo kaya ayun ang ginagawa mo sa kanya dahil you want something in return din na maganda. O, di ba? Ganon ang kumagkaminsan ng ating ugali. Pero hindi po yun ang nilalaman ng golden rule ng banal na kasulatan. At ang ikatlo, kung anong gustong gawin sa iyo ng kaibigan, naging na po to, personal na uli. Dahil kaibigan mo siya, o kaya kasama mong Kristiyano, at ang mga taong gusto mo, yung mababait sa iyo, ay gawin mo sa kanila. Ibig sabihin, makasarili, no? Ibig sabihin, dahil kaibigan mo sila, mabait ka lang sa kanila dahil kaibigan mo sila. Mabait ka lang sa kanila, ang ginagawa mo na mabuti dahil binibigyan ka rin nila, kaya binibigyan mo rin sila. Kung kabutihan na binibigay nila, kabutihan din binibigay mo sa kanila. Ayun po ay hindi po pwedeng ang standard natin yung ating sarili. Ayun, tandaan natin, kapag ang banal na Espiritu nasa atin na po ang banal na Espiritu pag tinanggap natin ating Panginoon. Kaya dapat yung karakter ng Panginoon na makita sa atin. Okay, so yan po yung malalim na kahulugan ng golden rule. Hindi po yan yung self-serving, hindi po yan selfish na golden rule at saka hindi po yan yung golden rule na may paghihiganti, no, na pag mabuti lang, pag hindi ka ginawa na mabuti, gagantihan, hindi po. Ayan po yung golden rule na sinasabi na kahit tayo hindi gawa na mabuti, gawa natin ng gantihan natin ng kabutihan. Ayan po. At sana po ay naunawaan natin yung paborito nating proverb na yan. Okay? So, sabi sa banal na kasulatan, kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, ang gawin ninyo sa kanila. Yung ibig sabihin, nag-decide ka na mabuti lahat ang gagawin mo sa kapwa mo. Ayun na, mamahalin mo na yung kapwa, gaya na yung sarili. At sabi rito, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating pinag-aralan. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong kaibigan, senior citizen. At ngayon po ay pag-usapan natin yung segment natin tungkol sa senior wellness. At ito po ay ating tutunghayan ang tungkol sa high blood pressure or hypertension. Ang universal standard po ng normal blood pressure ay yung 120/80. Yung 120, ayun po yung tinatawag na systolic. Ayun po yung pagbuga o yung pagbeat ng ating heart na bumubuga ng dugo sa ating artery papunta sa iba't ibang bahagi ng ating body organs. At yung diastolic over 80 na normal, ayun naman po yung in between ng pag-heartbeat, no? Na ayun naman ay pumupunta yung dugo through the veins papasok sa heart. Yun yung systolic palabas, diastolic ayun naman yung papasok through the veins. Kaya yun po. Ngayon, ang pinaka wina-warningan tayo, no? Kasi meron na pong kalagayan ng yung tinatawag na pre-hypertension. Alam po ba ninyo yun? Yung pre-hypertension pala na yun, kapag lumampas o kaya umabot ng 139
no? Between, ha? Kasi nga 120 ang systolic dapat, pero kung 121 to 139 po over, okay, 81 to 89, meron na po yang tinatawag na pre-hypertension. Ibig sabihin, meron na pong simula na po yan ng karamdamang hypertension, dahil kaya dapat hindi raw po yan walang bahala. At alam nyo ba itong pre-hypertension na dapat natin maunawaan, hindi ito dapat, hindi all the time may symptoms. Di ba? Kung magkamisan, ang taas na nga ng, lampas ka na ng 130, ay umabot na nga ng 130, no, yung blood pressure mo. Wala ka naman nararamdaman, sabi mong ganon. Actually, ayun nga po ang danger noon, no? Kung magkaminsan, wala tayong symptoms pero may pre-hypertension na po tayo noon. Kaya talaga ang high blood or hypertension is a silent killer po. Talagang kanina nga Google ako at tiningnan ko yung world stat, ibig sabihin what do you call this, yung statistics na to, ilan na ang mga cases ng hypertension globally. Sabi rito sa aking sabi rito sa ating tinignan ko sa internet, more than 1.3 billion adults are estimated to have high blood pressure globally. Okay. Karamihan sa atin ay membro nito. And up to 28% of the population in South Asia. Tayo po ay nasa South Asia tayo, Southeast Asia. And 46% sa Africa. Ayan ang cases, no? Kaya talagang sabi rito, hypertension, okay, risk factor contributing to nearly 5 million deaths worldwide. Okay. Kaya nga lang, despite ng mga advancement, no, na marami ng gamot, marami ng programa para maiwasan, ay sinasabi rito na nandiyan na yung technology, no? And the availability of safe and effective drugs, nandiyan na, available. A large portion of patients still fail to receive diagnosis and achieve BP targets. Ayan, napakahirap, no? Na kahit na dahil pinasa walang bahala at kung magkamisan wala nga symptoms, kung magkamisan hindi na natin pinapansin. Pero napakahalaga po. Kaya ngayon may programa ang World Hypertension League na 80 by 80 by 80. Ano ibig sabihin yun? Tina-target nila, no, na by 2030, 80% of the people with hypertension are diagnosed. Okay na hindi na kailangan 100, basta gusto na lang nila ma-diagnose na 80% na lang para maiwasan nga yung pagdami ng o paglala ng karamdaman o paglago ng dami ng merong karamdaman ganun. Tapos, another 80% of those diagnosed are treated. Gaya ng programa nila. And then, another 80% of those treated to have controlled blood pressure. Ayun po, 80 by 80 by 80 by 80. So, yun po, by 2030 yun ang target nila. Kasi napaka nga rin, dahil marami pala na may high blood na hindi pa rin natitreat. At saka yung iba, yung mga natitreat nga, dapat naman gumagaling at nakokontrol ang BP. Kaya yun po yung 80 by 80 by 80 by 80 sa 2030. Kaya ngayon po, nais nating, nais kong dagdagan ang ating, mga risk factors, no, ng high blood, no.
At kailan ba nag-start? Ang sabi ay when you reach 20s at 20s to 40s, no? Sa Pilipinas daw ano na nag-elevate na ang mga blood ang blood pressure ng mga adults 20 at 20 to 40s nag-elevate na dahil ang unang cause pala yan ay yung dietary habits. Yan. Ayan ang high intake of salt or sodium and processed foods. Kasi kapag ang mga processed foods, maraming nilalagay na pang-process, ang tawag natin yan, pang-preservatives, at napakarami pong asin yun, no? Sodium. At ang alam kong ang requirement lang po dapat, no, everyday sa atin, no, lalo na sa mga senior, ay just for the whole day, ang makukonsume dapat natin na asin lamang ay 1 teaspoon for the whole day na yun, or less sana. Kaya napakahirap. Minsan, ang alat na nga ng tinimpla natin, lalagyan pa natin ng ketchup, tapos may processed food pa, di puro sodium na. O di nagpatong-patong na, lalagyan pa natin ng seasoning. O patong-patong na po na sobrang alat. Kaya po naging talagang sakit natin ngayon ay karamihan high blood pressure. At sinasabi nga tag-init, sabi sa akin, sabi na kaibigan ko, tag-init kasi ngayon kaya hindi po ang tag-init. Ang mahalaga po diyan, ang talaga nagiging cause niya na yung ating pagkain, yung pinapasok natin sa ating katawan. Kinakain natin na mataas ang alat. Plus of course, marami pang ibang factor. Meron din diyang physical inactivity, yung lack of exercise, okay? Being overweight, ayan. And then, sabi pa yung hindi nakaka-circulate ang dugo na mabuti dahil masyado tayong lagi nakaupo or tapos overweight pa tayo. Tapos yung choices natin, minsan yung lifestyle natin, nag-i-smoke pa tayo, tapos using tobacco and then excessive alcohol consumption, tapos kulang sa pag-inom ng tubig. Ayan. Uminom na ho kayo ng tubig ngayon para maiwasan natin ang pagtaas ng ating BP. Uminom lang po kayo. And then, of course, kasama dyan yung age at saka genetics. Ayan ang mga factors din yan na habang tayo tumatanda, syempre, nababago na yung ating metabolism, nagbabago na rin yung rhythm ng circadian rhythm na ating katawan. Okay, kaya nagiging cause yan. Plus, of course, yung kulang sa tulog, okay, mga kidney diseases natin, kung may sakit tayo sa kidney, napakahalaga po yan. Kaya pagka-kidney na talagang uminom na kayo ng tubig, uminom ng tubig. At yung meron pang cause dito yung, stress, chronic stress. Ayan po. So, maalat na ang kinakain, tapos meron pa tayo ibang karamdaman, tapos pati rin po raw pala yung mga iniinom nating mga gamot, tingnan din natin yun. Kung minsan meron tayong maintenance, di po ba? Tapos, kukomplain tayo sa doktor natin pag-consult natin, sasabihin niya, kailangan increasean na natin yung dosage, hindi na tama yung dosage mo, tataasan na natin. So increase. Samantalang sabi nung ating isang author actually hindi yung dosage ang problema. Ang problema mo, hindi ka umiinom ng tubig. Ang gamot lang doon, uminom ng tubig. Pero ang gamot naman ng doktor, increasean pa. Di ba? O bigyan ka pa ng ibang gamot pa. Nako, wag na po. Bago po mangyari na maging dependent tayo sa mga pills at sa mga gamot, nako po, na tayo, ayusin na po natin yung ating diet at saka yung pag-inom ng tubig. Okay? Ayan, kaya inom lang kayo ng inom ng tubig. At meron tayong tinatawag na DASH diet. DASH diet. Ayan po yung DASH na sinasabi ay Dietary Approaches to Stop Hypertension.
dietary approaches to stop hypertension. Ayan po, international program na yung eating plan na ang ine-emphasize po ay pagkain ng prutas, vegetables and other plant-based foods. Hindi po to pure vegetarianism. Malapit na po ito sa vegetarianism, pero ayun din po yung tinuturo ng DASH diet. Na at least sabi rito, lalo na yung pagkain ng fruits, at least 8 to 10 servings of fruits and vegetables daily. Damihan po natin. Kapag ang mga vegetable, mababa ang calories, mababa ang fats, tapos antioxidants pa. Naku, ayan po yung gamot sa blood pressure, tamang sirkulasyon ng dugo. At alam niyo po ba, yung karamihan ng mga karamdaman ay nagsisimula sa blood pressure, dito sa hindi tamang pagdaloy ng dugo sa ating katawan, yung mataas ang blood pressure. Kasi po, maraming sakit na actually, kala nila yun ang kinamatay nila. Actually, dahilan sa blood pressure, sa high blood pressure, hypertension na ang naging cause talaga. Kaya iwasan po natin kasi po high blood pressure, hypertension will lead to more other illnesses na mga karamdaman. Kaya po DASH diet, okay, of course you have exercise and then you have yung hydrate yourself, water, tapos rest at iwasan po yung mga stress, no? At ayan po, halaga yung lifestyle change, no? Kaya yung ating pong karamdaman na yan, hindi lang po yan physical, pati rin po yung psychological change din sa din, na dapat tama yung ating pananaw sa buhay, dapat mataas ang ating meron tayo spiritual strength, no? Pananalig sa ating Panginoon at tamang pamumuhay po. Ayan po yung atin. Kaya tandaan po natin ang plant-based diet, nutrition, no? Plus the rest and then exercise at saka yung tamang beverage pag-inom natin at alisin na po natin ang mga paninigarilyo at pag-inom ng alak kasi po yan nakakataas po yung alcohol, no? Nakaka-raise ng blood pressure. Same thing with smoking. Kaya sana po ay napaalalahanan tayo ngayon. So, pwede na kayo muling uminom ng tubig. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Welcome back po. Ito po ang programang Simula Usapang Senior, Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m., AWR 89.1 FM. I am Doc Rome Barrios po ang inyong kaibigan sa Himpapawid at ating pong dadako na tayo sa ating Senior Wisdom. Para naman po ay maging light tayo ngayon, may kwento ko sa inyo. Actually, may magkasintahan, no? Na magbalak na magpakasal. Pero alam nyo, katulad ng mga magkasintahan na to, katulad natin na meron tayong mga sekreto sa buhay natin na hindi alam ng mga kapwa, maski ang mga magulang natin, o minsan magulang lang nakakaalam, ay alam nyo, may mga insecurities itong dalawang to. Nagmamahalan sila, pero nai-insecure sila dahil meron sila mga tinatago sa buhay nila na hindi alam ng ibang tao. Kaya nung magpapakasal na sila, itong groom, no, kinausap niya yung kanyang ama. Sabi niya, paano po kaya yun na tatay, paano pag nalaman ng misis ko na ang aking paa ay hindi mabango? Hindi ko na sinabi. Meron siyang sakit sa paa na alam niyo na yung hindi magandang amoy, no, yung kanyang paa.
paa niya. Sabi niya, paano kaya pag nalaman ng misis ko, naku, baka iwanan ako o baka o kung ano man, no, na ayawan siya ng misis niya. Sabi naman, huwag kang mag-alala anak. Ang gawin mo lang, lagi mong huhugasan bago matulog, lalagyan mo ng mga lotion at gumawa ka ng paraan para hindi maamoy yung paa mo, no, ng iyong misis. At ang gawin mo, lagi kang magsuot ng medyas para matutulog para nga naman hindi naka-expose yung paa niya. O di ayun nga ang payo ng kanya ama. At ang bride naman, meron ding insecurity, meron naman siya, sabi niya, alam niyo, sabi niya sa nanay niya, Inay, ang problema ko po kasi bago akong gising, may hindi magandang amoy sa bibig ko, no? Alam na natin 'yan na yung hindi magandang breath, no, sa umaga. At naku, baka ma-turn off ang aking asawa. Ay sabi niya, anak, huwag ka mag-alala. Sabi niya, ang gawin mo lang, bago ka bumangon o pagkagising mo sa umaga, punta ka tumakbo ka agad ka sa bathroom, magsipilyo ka at mag-gargle ka at huwag kang magsasalita hangga't hindi ka pa nakakapagsipilyo at nakapagmumumog para hindi amoy ng iyong mister. O di ayun ang ginawa. O di ayun na nga ang kanilang ginawa. Nagpakasal sila. Nung nagpakasal sila, umabot ng 2 buwan, 3 buwan, 5 buwan. Noong ika-6 na buwan, ay sila, na-manage nila yon. Walang naging problema sa kanila. Walang naging complaint sa isa't isa. Kailan noong ika-6 na buwan, minsan, nagising yung lalaki. At napansin niya, nawawala yung isa niyang medyas na alis sa paa niya. No? Nataranta siya ngayon. Nataranta siya, nawala yung medyas niya sa pagtulog niya. Kaya ang ginawa niya, hinalugad niya yung paligid ng kama, hinanap niya sa ilalim ng mga unan, hinanap, at nagising yung wife niya. At teka, nagsalita yung wife niya. Nagsalita, ano pa nangyayari sa'yo? Anong problema mo? Anong hinahanap mo? Tapos, nung magsalita yung wife niya, nako, naamoy nung husband yung bad breath ng morning sa wife. Nako, sabi niya ganun, patay, nalulun mo yung medyas ko. Sabi niya ganun sa asawa niya. Ayun po yung kwento ng mag-asawa na yun. Pareho po tayo dito sa kwentong ito na very light naman, na masaya naman, na ganyan din po tayo. Bagamat tayo, bawat isa sa atin, meron tayong sekreto, no, na tinatago. Ano yung sekreto na yun? Ayun yung mga kasalanan natin, yung mga nakaraan natin na hindi alam, no? Pero alam ng Panginoon yun. Alam ng Panginoon yun. Hindi alam ng mga kapwa natin, pero alam ng Panginoon. Kaya wala po tayong maitatago. Hindi po natin maitatago yun. Pero ang pinakamagandang bagay po dito ay kapag tayo'y humingi ng tawad, lumapit tayo sa Panginoon, hingi natin ng tawad, siya ay, sabi ganon, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us from all our unrighteousness. Ayan. Na patatawarin tayo ng Panginoon. At ang mahalaga, ito po, ang dapat natin matutunan, na katulad nga nung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga tao sa kanya, sinaktan siya, pinagsalitaan ng mga hindi mabubuti, at ayun nga, nilagyan siya ng koronang napatawad pa rin, hiniling pa rin niya sa kanyang ama na patawarin yung mga taong yun, hindi nila nalalaman ang kanilang gawa. Ang nais nating
mapag-aralan ngayon, matutunan natin sa karanasan ng ating Panginoon na kapag tayo'y pinatawad at hiningi natin ang tawad at tayo'y pinatawad, hindi na ngayon aalalahanin. Ibig sabihin, kalilimutan na niya yon. Ibig sabihin, He will totally blot out our sin. Parang walang nangyari. Ganun po yung kapatawaran na binibigay ng ating Panginoon. Hindi na po niya maaalala, kakalimutan na. Hindi katulad natin, pag may ginawa, hindi pa rin natin madalimutan. Pero ang Panginoon, pag nagpatawad, talaga po total na pagpapatawad. Kaya po ganyan po ang unconditional na pag-ibig na ating Panginoon. Kaya wala po tayo may tatago sa ating Panginoon sapagkat siya lamang, no? At wala rin po tayong kakayanan na baguhin ang ating mga sarili. Panginoon lang din po ang makakapagbago sa atin. Kaya wala tayo ibang gawin, kundi lagi tayong lumapit sa Kanya. Sana po ay may natutunan tayo sa kwentong ito. God bless po. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo'y dadako na sa ating prayer time. At ngayon po ay patuloy po natin nadalangin ang ating mga kaibigan, kababayan na mga humihiling ng kanilang mga kagalingan at iba't ibang mga bagay. Kaya ngayon po ay nais kong anyayahan kayo na sumandali tayong manahimik, tumigil, at tayo po'y mananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng karunungan, lahat ng pagmamahal at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin na kami ay muling nagkakasama sa programang ito at higit sa lahat upang lumapit sa inyong dakilang harapan. Salamat po sa pakikisama ng inyong banal na Espiritu sa amin na siyang magpapaalaala sa amin at magpapalapit sa amin at upang makarating ang aming mga pananalangin, mga hinaing at ang pasasalamat sa inyo diyan sa inyong trono ng kalangitan. Salamat Panginoon sa oras na ibinigay niyo sa amin na narito naman muli kami. Narito ang mga pangalan na nais naming ilapit sa inyo. Unang-una, bago kami humiling, Panginoon, nais naming papurihan ang inyong dakilang pangalan, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, nang sa gayon magiging karapat-dapat kami sa aming pagtawag sa inyo. Nais naming Amang hilingin sa inyo ang patuloy na kagalingan ng aming mga kaibigan at mga kababayan at mga kapatid na sana ay hipuin po ninyo na inyong mapagpalang kamay, lalo tigit ng kagalingan ang kanilang mga karamdaman. Nadalangin namin si Maricar Bartolome, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla. Pagpalain po ninyo si Lucy de Guzman, si Nelson Ganyola, Edwin Macapagal, Baby Sian Lamar sa kanilang mga karamdaman. Gayon din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Nais naming Ama na hilingin, nabigyan sila ng
higit sa lahat, ng kapayapaan ng kaisipan at kagalingan upang magkaroon sila ng mabuting pakiramdam. At higit sa lahat, lagi nila kayong mapaglingkuran, mapagsalamatan, at higit sa lahat, lagi nila maluwalhati niyo dakilang pangalan. Tanging-tanging dadalangin namin ang aming kaibigan si Brother Benny Filomeno na nakakaranas ng karamdaman at nais naming amang ilapit siya sa inyo. May panukala, naniniwala kami na inyong may panukala kayo para sa kanya. Kaya loobin po sana ninyo na makaranas siya ng kagalingan at kapayapaan higit sa lahat ng kanyang tahanan, ng kanyang kapamilya. Nang sa gayon ay sama-sama silang magpuri at maglingkod sa inyo. Nais din namin ilapit si Ver Arrogante sa kanyang mga pagsubok na kanyang nararanasan. Ama, ikaw lamang ang tangi naming sandata laban sa mga pagsubok at mga kahirapan. Sapagkat alam namin na layunin ninyo na kami makaranas ng mabuting buhay at gayon din malayo kami sa mga pagsubok na maaring mapagpahina sa amin. Subalit may pangako kayo sa amin na kailanman na hindi nyo kami pababayaan. Nais din namin ilapit sa inyo si Patrick Gonzales ang kanyang kahilingan tungkol sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat siya sa inyong patuloy na patnubay at higit sa lahat ng mga biyaya ni pinagkakaloob. At nais din niyang ilapit ang kanyang negosyo na nais niya na maluwalhati ang inyong pangalan sa kanyang business na ito. Ang request po ni Amelia Corralde para sa anak na maaring naoperahan na sa mga panahon na ito, Panginoon. Hinihiling namin ang kanyang mabilis na pagpapagaling at higit sa lahat ang kanyang patuloy na pagkakaroon ng normal na buhay. Tulungan siya, Panginoon, sa kapagpapagaling at tulungan din ang lahat ng kanyang mga doktor, ang kanyang mga gamot na iniinom. Pagpalain nawa siya. Tulungan din ninyo ang request ni Nida Baltasar para kay Sister Lynn at sa kanyang nanay si Josie Villegas at Shira Caspe sa kanilang paglalakbay. Si Brother Bobby Empes sa kanyang pagpapagamot ng kanyang mga mata. Tulungan, Panginoon, siya sapagkat wala siyang ibang inaasahan na magpapagaling sa kanya at tutulong lalo tigit sa kanyang mga pangangailangan upang magkaroon siya muli ng mabuting paggamit ng kanyang paningin. Ni-request po ni Darwin Magalona Letargo ang pagpapagaling ng kanilang district pastor na si Saldi Estrada. Panginoon, tulungan sila. Tulungan niyo po si Pastor Estrada upang patuloy siyang mapaglingkod sa kanyang nasasakupan, mga iglesia at mga miyembro ng inyong simbahan. Si Chris, hinihiling po niya ang kanyang pamilya, ang patuloy na kapayapaan ng kanyang pamilya, ang mga higit pang mga biyaya at higit sa lahat, hinihiling niya ang kapatiran ng kanilang iglesia na lahat sana ay magkaisa sa pagpupuri at paglilingkod sa inyo. At nais ko rin, Panginoon, ilapit sa inyo request ni Lenny Valdez para sa kanyang
kapatid na si Edwin para po sa patuloy na pagpapagaling. Tulungan din po ninyo si Magdalena Ferry sa kanyang crusade at evangelism. Ngayon po ay patuloy po siyang gumagawa at patuloy po niyang inilalaan ang kanyang panahon para po sa pagdadala na inyong banal na pabalita, ang inyong magandang balita ng kaligtasan. Tulungan siya. At gayon din si Bobot Delgado, kanyang gawain sa Libertad Antique, ang kanyang krusada. Ikaw, Panginoon, ang siyang maging sentro nawa ng krusadang ito at tulungan na ang banal na Espiritu ang gumawa sa kanila, lalo tigit sa mga tao na handang tumanggap na inyong pabalita at ng inyong kaligtasan. Nais na namin pong isama sa aming dalangin ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. At ngayon ay patuloy silang nagkakaisa at naglilingkod ang buong kapatiran matapos ang ilang panahon ng mga pagsubok. Sana, Panginoon, ay panatilihin at maging matatag ang iglesyang ito para po sa ikalulalhati ng pangalan at marami pang mga tao ang makalapit at tumanggap na inyong pabalita. Marami pa po kami, Ama, na mga kahilingan, subalit nais naming ibigay ang lahat sa inyong harapan sapagkat alam namin na kayo nakakaalam namin mga pangangailangan at pangangailangan ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, may panukala kayo para sa amin na nais namin tanggapin mula sa inyo. Tulungan, Panginoon, ang aming programang dito sa AWR at ang bawat tao na nagiging bahagi nito. Ikaw ang siyang manguna sapagkat ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan, at ikaw lamang ang aming kaligtasan. Patawarin kami sa lahat namin pagkakasalang nagawa. Ang lahat ay ito'y hiniling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isa na naman pong kapakipakinabang na araw ang ating napagsamahan sa ating programang Simula, Usapang Senior. Nais ko pong muling ipaalala sa atin ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ating Golden Rule, na ang Golden Rule po ay kinakailangan nasa gitna ang ating Panginoon. Sapagkat hindi po natin yan na magagampanan ng wasto kapag wala ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin na anuman ang ating gawin sa atin na ating kapwa, no? Kahit hindi natin gusto, kinakailangan po gantihan po natin ang kabutihan. Ayan po, sapagkat ang Golden Rule po, iisa po ang layunin niyan, gumawa ng mabuti na ayon sa karakter at panukala ng ating Panginoon. Thank you very much po sa inyong pakikisama ngayon at nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong AWR Manila Station Manager. Marami pong salamat. Gayon din kay Andy Joaquin, si Jonah Bayog, maraming salamat. At nais kong banggitin si Reza Nabor, thank you. And Wilmer Estrito, Irene Asidaw, at higit sa lahat kayo po na aking nakasama sa araw na ito. Sana po huwag niyong kalilimutan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na laging nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay maaaring magsimulang muli. Magandang umaga po. Hanggang sa muli, God bless.